Isang binatang 20 taong gulang ang tinutukso at kinukutya ng buong baryo dahil sa kanyang kabaitan. Ngunit isang simpleng aksyon ang nagbago ng lahat, at ang kanyang kwento ay naging viral, nagbigay ng inspirasyon sa buong bansa. Ano ang nangyari kay Miguel at paano niya napatunayan na ang kabutihan ay may kapangyarihang magbago ng mundo? Si Miguel ay 12 taong lumaki sa isang maliit na barangay sa probinsya. Ngunit sa kanyang edad na 20, siya ay kilala sa kakaibang kabaitan at malasakit sa kapwa. Kahit na walang malaking kayamanan, palagi niyang inuuna ang pagtulong sa iba kaysa sa sarili niyang pangangailangan. Sa murang edad, natutunan niyang magtrabaho sa bukid kasama ang kanyang ama at ina. Ngunit mas higit ang kanyang puso sa pagbibigay ng kulong sa nangangailangan. Isang katangian na kadalasan ay nakakaakit ng pangungutya. Araw-araw, makikita si Miguel na nagdadala ng pagkain at damit sa mga mahihirap sa kanilang barangay. Ngunit sa halip na papurihan, maraming tao ang nagkukritiko sa kanya. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kanila? Walang balos ang ginagawa mo, sabi ng ilan. May mga kabataang naglalaro sa kalsada na tinutukso siya. At ang ilan sa mga matatanda ay iniisip na siya ay naiimpluwensyahan ng maling pagkakaintindi sa kabutihan. Ngunit hindi alintana ni Miguel ang pangungutya. Sa bawat ngiti ng batang kanyang natutulungan, sa bawat salamat na kanyang naririnig, ramdam niya ang tunay na kagalakan. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, na may daladalang gulay at kanin para sa isang matandang babae, napansin niya ang isang grupo ng kabataan na nagbabalak na guluhin ang isang batang palaboy. Hindi nagdalawang isip si Miguel. Tinakpan niya ang bata gamit ang kanyang katawan at humarap sa grupo. Hindi mo siya pwedeng gawan ng masama. Walang karapatan kayong manakit, marihing sabi niya. Natahimik ang mga kabataan. Hindi nila inaasahan na may lalaking katayo para sa batang iyon. Nakita nila ang tapang sa mata ni Miguel. Isang tapang na hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi sa katapatan ng kanyang puso. Ngunit ang pangyayari ay hindi nagwakas doon. Isa sa mga nakakita, na may dalang cellphone, ay kuha ang buong eksena at inilagay sa social media. Kaagad, nag-viral ang video sa baryo at sa ibang lugar. Marami ang humanga, ngunit marami rin ang patuloy na nanlay. Ngunit si Miguel, sa halip na matakot, ay naging mas matatag. Sa kanyang isip, bawat tao na nakakita sa kanyang kabutihan, ay may posibilidad na matuto at magbago. Ngunit ang viral na video ay nagdala rin ng bagong hamon. Mga taong may masamang intensyon ay nagsimulang kumalat ng peking balita. Sinasabi na may itinatagong motibo siya. Isang gabi, habang pauwi mula sa kanyang trabaho sa tindahan ng magulang, naisip niya, paano kung gamitin ko ang viral na ito para ipakita sa lahat na ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ito ang simula ng isang bagong yugto sa buhay ni Miguel. Isang paglalakbay na puno ng inspirasyon, drama, at pagsubok sa kanyang tibay ng loob. Pagkatapos ng viral na video, nagbago ang kapaligiran sa barangay. Ang mga tao na dati nanlait kay Miguel ay nagsimulang mag-usisa at tingnan siya sa ibang mata. Ngunit hindi lahat ng komento ay positibo. Maraming taong nagtatanong kung totoo ba ang kabutihang ipinapakita niya. Kung may itinatagong motibo siya. Sa bawat pahina ng social media na kumakalat ang video, may mga komento na puno ng pangungutya at pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, may ilang taong humanga sa kanya. Mga estranghero sa internet na nagpadala ng mensahe para pasalamatan siya at hikayatin na ipagpatuloy ang kanyang kabutihan. Isa sa mga ito ay isang guro mula sa Maynila na nakita ang video at naisip na imbitahin si Miguel sa kanilang paaralan upang ibahagi ang kanyang kwento sa mga estudyante. Nagulat si Miguel, hindi dahil sa imbitasyon, kundi sa ideya na ang simpleng kabutihan niya ay maaring magbigay ng inspirasyon sa mas maraming tao. Ngunit bago pa man siya nakapunta sa Maynila, dumating ang mga bagong pagsubok. Isang araw, may isang matandang babae sa kanilang barangay na nakarinig ng balita tungkol sa viral video. Lumapit siya kay Miguel at umiyak habang sinasabi, "Salamat, Ana. Kung hindi dahil sa'yo, wala na akong makakain ngayong linggo." Naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang puso, kasabay ng kagalakang dulot ng pagtulong. Ngunit hindi pa rin mawawala ang mga taong nagkukwestiyon sa kanyang pagkatao. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanilang maliit na kwarto, nagbukas si Miguel ng kanyang laptop at binasa ang lahat ng komento, mga positibo at negatibo. Ang ilan ay humahanga, ang ilan ay naninira. Napatingin siya sa kanyang sarili sa salamin at napaisip. Paano ko mapapatunayan na ang kabutihan ay hindi kahinaan? Paano ko maipapakita na ang pagtulong sa kapwa ay walang kapalit?
Sa gabing iyon, dumating sa kanyang isipan ang ideya na gumawa ng isang proyekto. Isang community kitchen, para sa mga walang kakainin sa kanilang barangay. Kung may viral na video man siya, gusto niyang gamitin ito para sa konkretong aksyon, hindi lang para sa pansamantalang papuri. Simula ng proyekto, nagsimula siyang humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan at sa mga kaibigan. Una, mahirap. Maraming tao ang nagduda, tinatanong kung totoo ba ang intensyon niya. Ngunit bawat kahinahinala, bawat pag-aalinlangan, ay naging gasolina para sa kanya. Sa bawat bote ng tubig, sa bawat plato ng pagkain na naihahanda, nakikita ni Miguel ang katotohanan. Ang kabutihan ay hindi palaging makikita sa social media, kundi sa tunay na aksyon at malasaki. Ngunit hindi naglaon, isang malaking pagsubok ang dumating. May isang malaking kumpanya na nais kunin ang ideya ng community kitchen ni Miguel at gawing negosyo. Ngunit sa kondisyon na siya ay ibabalik sa likod ng kamera. Nang malaman ni Miguel ito, nag-alinlangan siya. Nais niyang makatulong sa mas maraming tao. Pero ayaw niyang ang kabutihan ay gawing palabas lamang para sa kubo. Dito niya natutunan na minsan, ang kabutihan ay nangangailangan ng tapang na magsabi ng hindi, kahit nakaakit-akit ang oportunidad. Habang nagpapatuloy ang kanyang proyekto, maraming bata at matatanda ang lumapit kay Miguel upang tumulong. Nakita niya kung paano nagiging inspirasyon ang simpleng aksyon, mula sa pamimigay ng pagkain, sa pagtuturo sa mga kabataan ng pamang-asal, hanggang sa simpleng pakikipagkwentuhan sa mga nakatatanda. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kabutihan sa kanilang barangay. Ngunit kasabay nito, may isang lihim na taga-subaybay, isang taong naisirain ang kanyang reputasyon at gamitin ang viral na video laban sa kanya. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Miguel, ramdam niya na ang kabutihan ay may kaakibat na panganib. Ngunit sa halip na matakot, pinili niyang harapin ang bawat hamon. Alam niyang sa huli, ang totoong layunin ay hindi ang papuri, kundi ang pagbabago ng buhay ng iba. Sa bawat ngiti ng batang nakakain, sa bawat pasasalamat ng matandang babae, sa bawat batang natuturuan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Isang puwersang hindi kayang siyain ng pangungutya, kritisismo, o kasakiman. Habang lumalaki ang kilala ni Miguel sa barangay at sa social media, napansin niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga dating nanlait sa kanya ay nagsimulang makibahagi sa kanyang mga proyekto. Ngunit hindi lahat ay may dalisay na puso. May ilang tao na nagkukunwaring sumusunod sa kanyang halimbawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pakikipagtulungan ay may lihim na layunin, ang sirain ang kanyang pangalan. Isang gabi, habang nag-inspeksyon si Miguel sa community kitchen, napansin niya ang kakaibang kilos ng isa sa kanyang mga volunteer. Si Paolo, isang kabataang dati kaibigan niya, ay palaging nagtatago at tila may tinatago. Paolo, may problema ba? Tanong ni Miguel. Ngunit sa halip na sumagot, napansin niyang lumingon si Paolo at mabilis na lumayo. Hindi nagtagal, may nakarating sa kanya na balita na ang ilang volunteer ay kumakalat ng maling impormasyon sa social media. Sinasabi nilang ginagamit ni Miguel ang community kitchen para sa personal na kapakinabangan. Isang kasinungalingang mabilis kumala. Hindi may kakaila na ramdam ni Miguel ang bigat sa dibdib. Mula sa araw na naging viral ang kanyang kabutihan, inakala niyang makakamtan niya ang kapayapaan sa pagtulong sa kapwa. Ngunit sa halip ay dumating ang bagong pagsubok, ang pagtataksil mula sa mga taong pinaniniwalaan niyang kasama sa kanyang misyon. Ngunit alam niya na ang kabutihan ay hindi laging madali, at minsan, ang mga pinakamalapit sa iyo ang magdadala ng pinakamalaking hamon. Sa kabila ng mga kumakalat na maling impormasyon, pinili ni Miguel na huwag magpadala sa galit o sama ng loob. Sa halip, nagbasya siyang ipagpatuloy ang proyekto at ipakita ang totoong layunin nito. Hindi ko kailangan ang papuri ng lahat. Ang mahalaga ay may nakakatulong tayo, bulong niya sa sarili, habang nagbabalik sa community kitchen, upang tapusin ang pamimigay ng pagkain sa mga mahihiya. Isang araw, dumating ang isang malaking pagkakataon. Isang sikat na news channel ang nagpadala ng team upang kuhanan si Miguel at ang kanyang community kitchen. Sa una, nag-alangan siya. Natatakot siya na baka muling gamitin ang kanyang kabutihan laban sa kanya. Ngunit naisip niya na ito ang pagkakataon na ipakita sa mas maraming tao ang tunay na diwa ng pagtulong. Sa araw ng shooting, dumating ang kamera, ilaw, at mga reporter. Ang bawat galaw, bawat salita ay minomonito at isinusulat sa teleprompter. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may nangyaring hindi inaasahan. Habang kinukunan siya ng balita, may lumapit na grupo mula sa social media,
na kumakalat ng peking balita tungkol sa kanya. Nagdala sila ng mga flares, nagsalita sa kamera, at sinubukang siyain ang reputasyon ni Miguel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot, isang damdamin na matagal niyang itinago sa likod ng kanyang matatag na mukha. Ngunit mabilis niyang naalala ang kanyang layunin. Hindi ito tungkol sa kanya, kundi sa mga taong pinaglilingkuran niya. Sa halip na matakot o magalit, tumayo siya sa harap ng lahat at humarap sa mga nagtangkang sirain ang kanyang pangalan. Hindi tama ang sinasabi ninyo. Ang community kitchen na ito ay para sa lahat. Hindi ako humihingi ng kapalit, at hindi ko rin ginagamit ang kabutihan ng iba para sa aking sariling interes. Mariin niyang wika. Ang tinig niya ay matatag, puno ng determinasyon, at nagbigay ng lakas sa mga nakikinig. Nakita ng mga reporter at ng team ng news channel ang katapatan sa kanyang mga mata. Isang katapatan na hindi kayang kularan ng anumang kasinungalingan. Sa hapon na iyon, matapos ang shooting, dumating ang mga magulang ni Miguel upang ipaalam na may paparating na mas malaking pagsubok. Miguel, may nagpunta sa barangay upang kuhanin ang lupa ng inyong family property. Sinasabi nilang para sa development, pero alam nating hindi ito tama, sabi ng kanyang ama. Ramdam ni Miguel ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ang kanyang kabutihan ang nakataya ngayon, kundi pati ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang pamilya. Nagbasya siyang harapin ang problema ng may tapang at plano. Kinuha niya ang mga legal na payo, kumonsulta sa barangay officials, at sinigurado na walang mali sa kanilang aksyon. Habang ginagawa ito, patuloy ang kanyang community kitchen. Hindi niya pinababayaan ang kanyang misyon. Sa katunayan, mas pinatibay niya ang programa, nagdagdag ng libreng edukasyon para sa mga kabataan, at nagsimula ng maliit na health clinic sa likod ng kitchen para sa mga nangangailangan. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay dumating isang gabi, habang nagbabalik sa bahay. Nakita niya ang isang batang nakatayo sa tapat ng kanyang bakuran. Isang batang palaboy na dati niyang natulungan. Salamat po, Miguel. Dahil sa inyo, natutunan kong tumulong sa iba kahit wala akong pera, sabi ng bata, habang hawak ang maliit na supot ng pagkain. Sa simpleng eksenang iyon, ramdam ni Miguel ang tunay na kabutihan, isang damdamin na hindi mabibili ng salapi, hindi masisira ng kasinungalingan, at hindi matitinag ng pangungutya. Ang viral na kwento ni Miguel ay lumawa. Ang mga balita na dati tumutuligsa sa kanya, ay napalitan ng mga kwento ng inspirasyon. Nakita ng buong bansa kung paano ang isang simpleng tao, sa murang edad na 20, ay kayang magdulot ng pagbabago sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng papuri, si Miguel ay nanatiling mapagkumbaba. Alam niyang hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa bawat batang may gutom, sa bawat matanda na nag-iisa, at sa bawat tao na nangangailangan ng kulong. Ngunit sa likod ng lahat ng positibong epekto, may isang lihim na hindi niya alam. Isang taong matagal na niyang kilala, na palaging nagtatago sa dilim, ay nagmamasid sa bawat hakbang niya. Ang taong ito ay may plano na sirain ang lahat ng kanyang ginawa, at gagawin niya ito sa pinakamalupit na paraan. Ang banta ay hindi basta-basta, ito ay personal, mabagsik, at nakakaapekto sa puso ng bawat nakasaksi sa kabutihan ni Miguel. Isang gabi, habang nag-isa sa community kitchen, naramdaman ni Miguel na may kakaibang presensya sa paligid. Napatingin siya sa mga ilaw ng kalye, at may anino na biglang lumitaw sa pintuan. Isang malakas na kaluskos ang narinig, at bago pa man siya nakagalaw, may isang sulat na nahulog sa harap niya. Binuksan niya ito at nabasa ang mga salitang punong-puno ng pagbabanta. Itigil mo ang ginagawa mo o magsisisi ka sa hinaharap. Hindi nagdalawang isip si Miguel. Alam niya na ito ay pagsubok, isang pagsubok na mas mahirap kaysa sa anumang pangungutya o kritisismo na kanyang naranasan. Ngunit sa halip na matakot, napuno siya ng determinasyon. Kung ang kabutihan ay may kaakibat na panganib, gagawin ko pa rin ito. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa lahat ng nangangailangan. Bulong niya sa sarili, habang tinatapos ang pamimigay ng pagkain sa mga huling dumating. Sa huling araw ng linggo, habang binabalikan ang kanyang ginawa, napansin ni Miguel ang mga ngiti, ang pasasalamat, at ang liwanag sa mga mata ng bawat taong natulungan niya. Ramdam niya na kahit may banta, may puwersa sa kabutihan na hindi matitinag. Ang viral na kwento ay hindi lamang simpleng video sa social media. Ito ay simbolo ng lakas, tapang, at puso ng isang 20 taong gulang na batang lalaki na hindi nagpadala sa pangungutya, kritisismo, o tako. Sa gitna ng gabi, naglakad si Miguel palabas ng community kitchen.
Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga bituin. Ramdam niya ang init ng puso ng bawat taong natulungan niya. Alam niya na ang susunod na hakbang ay hindi madali. Ngunit handa siyang harapin ang anumang pagsubok. Dahil sa huli, ang kabutihan ay hindi sinusukat sa dami ng papuri o viral na videos, kundi sa buhay ng bawat taong nagiging mas magaan, mas masaya, at mas puno ng pag-asa dahil sa isang simpleng kao na may malaking puso. Pagkalipas ng ilang linggo mula sa natanggap na pagbabanta, hindi nagbago ang dedikasyon ni Miguel sa kanyang community kitchen. Araw-araw, mas lalo niyang pinagtuunan ng pansin ang bawat bata, matanda, at pamilya na nangangailangan ng kulong. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kabutihang ginagawa, nararamdaman niya ang bigat ng banta sa likod ng kanyang isipan. Ang lihim na tagamasid, na palaging nasa paligid ng barangay, ay hindi nagpapakita ng mukha. Ngunit alam niya na bawat hakbang niya ay sinusubaybayan. Isang gabi, habang naghahanda ng pagkain para sa mga mahihirap, may tumunog na alerto sa kanyang telepono. Isang bagong video ang nag-viral, at sa unang tingin, natigilan si Miguel. Ipinapakita sa video ang community kitchen. Ngunit may nakakalat na peking impormasyon na sinasabing ginagamit niya ang proyekto para sa personal na kapakinabangan. Agad niyang napansin ang mga taong kumakalat ng video, mga taong dati niyang pinaniniwalaan na kaibigan. Ngunit sa halip na maapi ng galit at sama ng loob, tumahimik siya. Alam niyang hindi ito tungkol sa kanya, kundi sa kanyang layunin. Humarap siya sa kamera, kuha ang kanyang telepono, at nag-record ng isang mensahe. Ang bawat plato ng pagkain na naipamigay namin ay para sa mga nangangailangan, hindi para sa akin. Kung tunay ang inyong pagmamalasakit, samahan ninyo kami upang makatulong. Ang kabutihan ay hindi para sa papuri, kundi para sa pagbabago ng buhay ng iba. Pagkatapos niyang i-upload, mabilis na kumalat ang mensahe, at maraming tao ang napahanga sa kanyang katapangan at katapatan. Sa susunod na araw, dumating ang isang grupo ng kabataan na dati nanlait sa kanya. Miguel, humihingi po kami ng tawad. Hindi namin alam na ganoon pala kalaki ang epekto ng ginawa niyo. Nais naming makatulong, sabi nila habang nakayuko. Ramdam ni Miguel ang bigat ng nakaraang pangungutya na naglaho sa isang igla. Hindi lahat, ngunit unti-unti, nagbago ang mga puso. Ngunit hindi pa rin natatapos ang hamon. Ang lihim na tagamasid ay lalong nagpakita ng kanyang tunay na intensyon. Isang gabi, nakatanggap si Miguel ng tawag mula sa isang estranghero na nagpakilala bilang tagapayo sa seguridad. Miguel, may plano ang isang tao na siyain ang lahat ng nagawa mo. Kailangan mong maging maingat sa bawat kilos mo sa susunod na mga araw, sabi ng lalaki. Hindi nagaksaya ng oras si Miguel. Kinuha niya ang mga legal na payo, at kasama ang mga kaibigan at volunteer. Inorganisa nila ang community kitchen upang maging mas ligtas. Naggatayo sila ng mga surveillance camera, at tinalakay kung paano magbibigay ng kulong sa ligtas na paraan. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng ito, hindi nawala ang kanyang dedikasyon sa pagtulong. Isang linggo matapos ang banta, dumating ang pinakahihintay na pagkakataon. Ang news channel na dati kumuhanan siya ng balita, ay bumali at nagkaroon ng live coverage mula sa community kitchen. Ipinakita sa telebisyon ang kabutihan at dedikasyon ni Miguel. Habang nakaupo siya sa gitna ng mga bata at matatanda, binanggit ng reporter ang lahat ng hamon na hinarap niya, mula sa pangungutya, peking balita, hanggang sa pagbabanta. Sa live interview, sinabi ni Miguel, ang kabutihan ay hindi laging madali. May mga pagkakataon na susubukin ka, pagmumulan ng kakot at pangungutya. Ngunit sa bawat ngiti ng batang may gutom, sa bawat pasasalamat ng matanda, naramdaman ko na ang kabutihan ay may kapangyarihan. Hindi ito para sa papuri, kundi para sa pagbabago ng buhay ng iba. Ang kwento ni Miguel ay kumalat sa buong bansa. Maraming volunteers mula sa iba't ibang lugar ang nagpadala ng mensahe. Nais sumama sa kanyang proyekto, at magbigay ng tulong. Ang viral na kwento na dati ipunong-puno ng pangungutya, at kasinungalingan ay ngayon naging simbolo ng inspirasyon. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay dumating sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Isang araw, may isang matanda na nagpunta sa community kitchen. Siya ay isang business owner na nakakita sa viral video ni Miguel. Miguel, nais kong tulungan ka sa proyekto mo. Mayroon akong lupa at gustong maging bahagi sa pagpapalawak ng community kitchen sa mas maraming barangay. Ngunit may kondisyon, kailangan mong ipasa ang pamumuno sa akin, sabi niya. Nararamdaman ni Miguel ang kukso. Ito ang pagkakataon upang mas marami ang matulungan.
Ngunit alam niyang hindi niya maaring ipagkatiwala ang proyekto sa ibang tao na maaring gamitin ito para sa sariling interes. Umayo siya at mariing sinabi, ang proyekto na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa mga taong nangangailangan. Hindi ko ito ibibigay kung hindi ito mapapanatili para sa kabutihan ng lahat. Nang marinig ito ng business owner, nagulat siya sa tapang ni Miguel. Sa halip na pilitin siya, napamahal sa puso ng may-ari ang dedikasyon ng 20 taong gulang na lalaki. Sa huli, pumayag ang may-ari na pulungan ang proyekto sa paraan na hindi makakaapekto sa misyon ni Miguel. Sa mga sumunod na buwan, lumawa ang community kitchen. Maraming barangay ang natulungan, at ang pangalan ni Miguel ay naging simbolo ng kabutihan at inspirasyon. Ang viral na kwento ay hindi lamang tungkol sa isang video, kundi sa buhay ng bawat taong nagbago dahil sa kanyang dedikasyon. Ngunit higit sa lahat, si Miguel ay natutong ang tunay na kabutihan ay hindi sinusukat sa papuri, sa viral videos, o sa dami ng tao na humahanga sa iyo. Sinukat ito sa buhay ng mga taong natulungan, sa mga ngiti ng bata, at sa pasasalamat ng matanda. Sa huli, natutunan niya na ang kabutihan ay may kapangyarihang baguhin ang mundo, kahit na unti-unti, at kahit na may pangungutya, kasinungalingan, o banta. Sa kanyang pagbabalik tanaw, napagtanto ni Miguel na ang lahat ng pangungutya, pagsubok, at banta ay nagpatibay sa kanya. Ang bawat sandali ng kabutihan ay nagbigay ng inspirasyon, hindi lamang sa kanyang barangay kundi sa buong bansa. At sa bawat bata at matanda na nakatanggap ng kulong, ramdam niya ang tunay na diwa ng kanyang misyon. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng community kitchen at pinagmamasdan ang mga bituin, napangiti si Miguel. Alam niya na kahit maliit ang kanyang katawan, ang puso niya ay napakalaki. Isang pusong handang magbigay, magmahal, at magpatawad. Sa huling sandali ng gabing iyon, naisip niya, ang kabutihan ay hindi laging madali. Ngunit ito ay laging tama. Ang viral na kwento ni Miguel ay naging alamat, isang kwento ng inspirasyon na ipapasa sa susunod na henerasyon. Sa isang mundo na puno ng pangungutya at kasinungalingan, ipinakita niya na ang kabutihan ay may lakas. Laksa na hindi kayang sirain ng anumang hadlang, at lakas na kayang magdala ng liwanag sa pinakamadilim na sulok ng buhay. Pagkatapos ng maraming pagsubok, hamon, at pangungutya, unti-unti nang nabuo ang totoong diwa ng kabutihan sa buhay ni Miguel. Ang kanyang community kitchen ay lumawa, at ang bawat barangay na naabot niya ay nagkaroon ng bagong pag-asa. Ngunit higit sa lahat, natutunan ni Miguel na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng papuri, viral videos, o bilang ng taong humahanga sa kanya. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa bawat ngiti ng batang may pagkain, sa bawat pasasalamat ng matandang nakatanggap ng kulong, at sa bawat buhay na unti-unting nagbago dahil sa kanyang kabutihan. Isang umaga, habang naglilibot sa barangay, para tiyakin na maayos ang pamamahagi ng pagkain, napansin niya ang isang grupo ng kabataan na masayang naglalaro. Lumapit sila kay Miguel, at isa sa kanila ay nagbigay ng maliit na sula. Binasa niya ito, at sa loob ng papel ay nakasulat, Miguel, salamat po sa lahat ng ginawa ninyo. Dahil sa inyo, natutunan naming tumulong sa kapwa. Nais naming ipagpatuloy ang inyong halimbawa. Napuno ng emosyon si Miguel. Ang simpleng mensaheng iyon ay nagpapaalala sa kanya kung bakit niya sinimulan ang lahat. Hindi para sa viral na kwento, hindi para sa papuri, kundi para sa pagbabago sa buhay ng tao. Sa hapon ng pahihong araw, dumating ang isang espesyal na bisita mula sa Maynila. Isang sikat na philanthropist na nakakita sa viral na kwento ni Miguel ang dumating upang personal na pasalamatan siya. Miguel, ang ginawa mo ay pambihira. Hindi lahat ng tao ay may pusong kagaya ng sayo. Nais kong tulungan ka na palawakin ang iyong proyekto, hindi para sa negosyo, kundi para sa mas maraming tao, sabi ng philanthropist. Napuno ng kasiyahan at pasasalamat si Miguel. Ngunit alam niya na ang tunay na hamon ay hindi lamang ang pagganggap ng kulong mula sa iba. Ang tunay na hamon ay panatilihin ang integridad ng kanyang misyon. Umayo siya at mariing sinabi, salamat po. Ngunit ang proyekto na ito ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa bawat batang nagugutom, sa bawat matandang nag-iisa, at sa bawat pamilya na nangangailangan. Ang layunin natin ay ang kabutihan, hindi ang papuri. Ang mga salita niya ay hindi lamang nagbigay ng respeto mula sa philanthropist, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. Ramdam ng lahat na ang kabutihan ni Miguel ay hindi palabas. Ito ay tunay mula sa puso, at walang kapantay ang dedikasyon. Sa mga sumunod na buwan,
ang community kitchen ay patuloy na lumago. Maraming volunteers mula sa iba't ibang lugar ang nagpadala ng tulong. Nakapag-organisa sila ng libreng edukasyon para sa mga bata, health programs para sa mga matatanda, at livelihood projects para sa mga pamilya. Ang viral na kwento ni Miguel ay naging simbolo ng inspirasyon. Isang halimbawa na kahit sino, kahit anong edad, ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mundo. Ngunit higit pa sa mga proyekto at pagbabago sa komunidad, si Miguel ay natutong pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay. Isang hapon, habang naglilibo sa barangay, napansin niya ang isang batang babae na naglalaro sa tabi ng community kitchen. Napangiti siya nang makita ang batang iyon na hawak ang maliit na supot ng pagkain na ipinamahagi niya. Nakita niya kung paano ang simpleng kabutihan ay nakakapagbukas ng puso ng mga kabataan. Sa mga mata ng batang iyon, ramdam ni Miguel na ang kabutihan ay nagdudulot ng pag-asa, hindi lamang sa pisikal na pangangailangan kundi sa damdamin at pangara. Isang gabi, habang naglalakad pauwi mula sa kitchen, napansin ni Miguel ang kanyang pamilya na nagtitipon sa harap ng kanilang bahay. Ang kanyang mga magulang ay may ngiti sa kanilang mukha, at ang kanyang mga kapatid ay punong-puno ng pasasalama. Miguel, nakita namin kung paano ka lumaban sa lahat ng pangungutya at banta. Nakita namin kung paano ka naging inspirasyon sa buong barangay. Ipinagmamalaki ka namin, sabi ng kanyang ina habang inyak ng malumanay. Ramdam ni Miguel ang init ng kanilang pagmamahal at suporta. Sa kabila ng lahat ng hamon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang kabutihan ay hindi lamang nasusukat sa aksyon ng isang tao, kundi pati na rin sa impluwensya nito sa iba, sa pamilya, sa komunidad, at sa mas malawak na mundo. Dumating ang isang malaking pagkakataon. Ang viral na kwento ni Miguel ay nakarating sa national television. Inimbita siya sa isang programa upang ibahagi ang kanyang kwento sa buong bansa. Habang nakatayo sa harap ng milyong manonood, mariing sinabi ni Miguel, ang kabutihan ay hindi palaging madali. May mga pagkakataon na susubukin ka, pagmumulan ng takot at pangungutya. Ngunit sa bawat ngiti ng batang may gutom, sa bawat pasasalamat ng matanda, ramdam ko na ang kabutihan ay may kapangyarihan. Hindi ito para sa papuri, kundi para sa pagbabago ng buhay ng iba. Ang mensaheng iyon ay mabilis kumalat. Maraming tao mula sa iba't ibang rehiyon ang nagpadala ng suporta. Ang viral na kwento na dati puno ng pangungutya at kasinungalingan ay ngayon naging inspirasyon. Maraming kabataan ang nagsimulang gumawa ng community project sa kanilang lugar. Marami ang nag-volunteer, at ang kabutihan ay kumalat sa mas malawak na saklaw. Sa gitna ng lahat ng tagumpay at inspirasyon, natutunan ni Miguel ang pinakamahalagang aral. Ang kabutihan ay hindi kailanman nasusukat sa dami ng tao na humahanga sa iyo, sa viral videos, o sa papuri. Ang kabutihan ay nasusukat sa buhay ng bawat taong iyong natulungan, sa bawat ngiti na iyong naibigay, at sa bawat puso na iyong nabago. Isang huling pangyayari ang nagpapatibay sa lahat ng kanyang ginawa. Isang batang lalaki, na dati nagugutom at walang kiyahan, ay lumapit kay Miguel. Salamat po, Miguel. Dahil sa inyo, natutunan kong maging mabuti at tumulong sa kapwa. Nais ko rin pong ipagpatuloy ang inyong halimbawa, sabi ng bata. Ramdam ni Miguel ang isang emosyon na hindi kayang ipaliwanag, isang kombinasyon ng kagalakan, pagmamalasakit, at kabuuang kagumpay. Sa huling eksena, nakaupo si Miguel sa harap ng community kitchen, habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro, mga matatanda na kumakain, at mga volunteer na masayang nagtutulungan. Alam niyang ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang dedikasyon, tapang, at kabutihan. Ang viral na kwento ay hindi lamang kwento ng tagumpay ng isang tao, kundi kwento ng bawat tao na naniniwala sa kabutihan, sa pagtulong, at sa pag-asa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, napangiti si Miguel at bulong sa sarili. Ang kabutihan ay hindi laging madali. Ngunit ito ay laging tama. At sa bawat puso na nabago, alam kong ang aking buhay ay nagkaroon ng tunay na kabuluhan. Ang kanyang kwento ay naging alamat, isang kwento na ipapasa sa susunod na henerasyon. Isang inspirasyon na nagsasabing kahit sino, kahit anong edad, kahit anong sitwasyon, ay kayang magdulot ng pagbabago. Ang kabutihan, tulad ni Miguel, ay may kapangyarihang magbukas ng puso, magbigay ng pag-asa, at mag-iwan ng tatak na hindi mawawala. At sa huling sandali, habang pinagmamasdan niya ang ngiti ng bawat batang natulungan niya, ramdam niya na ang tunay na viral na kwento ay hindi ang video sa social media, kundi ang bawat buhay na kanyang naipagligtas, ang bawat puso na kanyang nabago,
at ang kabutihang kanyang itinanim sa mundo. Isang binatang 20